Hi guys! Samahan niyo ulit kami sa panibagong araw namin dito sa New Zealand. First time din pala ni Daddy magdadrive dito. Excited na nga ang Daddy Rog nyo kasi simula nang dumating kami dito sa New Zealand ay palagi nga siyang passenger. Valid naman yung driver's license ni Daddy sa Philippines, so pwede niyang gamitin yun dito sa New Zealand up to 12 months. Good job Daddy, at relax na relax nga ang mga passenger mo. Alam niyo ba guys, napaka-peaceful nga din mag-drive dito sa New Zealand. Very disciplined kasi ang mga tao dito kaya lahat ay sumusunod sa rules. So for today, magwa-walking nga lang kami sa isa sa pinakamagandang walkway dito sa Hobsonville Point. Pero dahil food is life nga kami, mas inuna nga namin kumain kesa mag-walking. So let's go! Samahan nyo nga kami itry dito sa isa sa pinakasikat na local cafe dito sa Hobsonville. Napaka-homey nga ng vibes dito sa cafe na to at napakalayo sa nakasanayan ko ang mga cafes na napupuntahan sa atin. Mas inuna nga namin pumunta dito kaysa mag-walking kasi nga hanggang 3 PM lang sila. Dahil winter time dito sa New Zealand, napakasarap pag alfresco dining. Umorder nga kami ng fluffy for Madam Atoya and Boss Liam. So eto ngang fluffy ay para talaga sa mga kids. So parang froth milk lang siya tapos nilagyan ng mga chocolate sprinkles at kung ano-ano pa. Sabi ng sister ko sa mga cafes daw dito talagang merong mga fluffy para sa mga kids. And sa mga adults naman ay hot chocolate. Sabi kasi nila the best nga daw ang mga hot chocolate dito sa New Zealand. At saktong-sakto nga tong hot chocolate sa napakalamig na weather dito. Sa food naman guys, umorder lang kami ng chicken nuggets and fries para sa mga kids. Tapos sa amin namang adults, merong chicken tenders and fries na may konting salad at saka burger. And guys, walang halong biro, yung burger nila dito sa Catalina Cafe ay isa nga sa masasarap na burgers na natikman ko. Unti-unti na nga din kaming nasasanay na kapag kumakain sa labas ay hindi nga uso ang rice. More than 2 weeks na nga kaming nandito sa New Zealand and everyday nga ay talagang ine-enjoy namin. Kahit saan ka nga mapadpad dito at magpunta ay talagang picture perfect. Natutuwa nga kaming magkapatid kasi habang nagbabonding ay pinapanood nga lang namin silang maglaro. Nakakagigil nga tong baby Zoe namin at grabe nakakamiss talaga magka-baby. Meron nga din kaming nadaanan dito na kids fridge. Pag open nga ni Atoya ay punong-puno ng mga books. So nakalaan talaga to para sa mga kids na nagda-drop by sa area at pwede nga silang kumuha ng books na gusto nila. Hindi nga lang din pang kids ang meron kasi meron ding mga books for adults. Pinapili nga lang namin si Atoya and Liam ng tag-isang books para yung ibang kids na dadaan dito ay meron pang makukuha na libro. Everyday ang goal nga namin is makapag-walking kami at least 20 to 30 minutes. Bilin din kasi ng oncologist ko na kailangan ko din magpa-araw everyday. So etong nilakaran namin is yung tinatawag na coastal walkway dito sa Hobsonville. Napakalapit nga lang nito sa house nila Boss Lia, mga 5 minutes drive lang. Dito sa coastal walkway, madami ka talagang makakasabay na nagwo-walking at nagjo-jogging. Actually guys, napakalaki nga nitong coastal walkway. Pag nilakad mo siya, nasa 1 to 2 hours din. Tapos, meron siyang iba't ibang looping track. Tapos, nasa sayo na yun kung tatapusin mo yun lahat or just a part of it. Nakaka-enjoy talaga mag-walking dito guys kasi habang naglalakad kayo, madami kayong madadaanan na harborside views na talaga namang mag-e-enjoy kayo at pwede kayong mag-picture-picture. Along the way, marami ding mga history boards na marami kang matututunan, pati na rin yung mga points of interest. Eto nga at along the way, nakakita pa kami ng silver fern. Pag binaliktad mo nga yung plant ay color silver siya sa ilalim. Considered nga tong plant na to as one of the national identity ng New Zealand. Along the pathway, marami ka nga ring neighborhood na madadaanan. Nakaka-enjoy nga magmasid-masid kasi ang gaganda ng mga bahay nila dito. Kailangan na nga din naming mag-break time dahil ang mga bagets ay pagod nang maglakad. Madami ding areas dito sa walkway ang pwede mo ngang tambayan. Kagaya nga nito at maganda ang pwesto namin at tignan nyo naman kung gaano kaganda ang view. Kaya talagang masasabi ko na much needed vacation talaga namin to. Lalo na nga yung weather dito at saka yung environment ay malaking tulong sa recovery ko after my cancer treatment. Mga 1 hour din kami nakapag-walking at hindi pa rin namin natapos yung buong coastal walkway. Hindi na kaya ng powers namin lalo na may mga kasama kaming kids. See you on our next mini vlog. Thank you guys for watching. Bye everyone!